Gia Murado wagi kontra Hitachi Rivale. Binago nito ang laro ng Denso at nagbigay ng malaking impact. First win sa second round ng Japan V-League, tuloy-tuloy na kaya? Good day! Welcome back to my channel. Bago natin yan simulan ay huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at i-hit mo din ang notification bell para may updated ka sa ating mga video. Naging malaking factor nga si Gia Murado sa pagkapanalo nito kontra Hitachi Rivale. Mas nabigyan kasi nito ng hustisya ang laro at sa mga bigay nitong bola sa kanyang spikers lalo na kay Rosa Maria na nag-beast mode simula nang ipinasok si Murado sa loob ng court. Pinataob man ito ang Hitachi sa loob lamang ng 4 na set sa score na 23-25, 25-23, 25-20 at 25-22. Sa unang set nga ay hindi nga si Gia ang naging starter ng koponan ng Denso at si Yamaguchi nga ang gumagawa ng play para sa koponan. Naging maganda naman ang laro nito ngunit kulang pa ito pagdating sa bigayan ng bola kung saan ay mukha na babantayan nga ang kanyang mga set. Hindi nga nito na-execute masyado si Rosa Maria sa unang set. Muntikan pa nga silang makahabol sa koponan ng Hitachi ngunit hindi na ito hinayaan ng koponan at kinuha ang unang set 25-23. Sa ikalawang set naman ay hindi pa rin si Gia ang starter ng team at maganda naman ang panimula ng koponan kung saan ay mataas nga ang kalamangan ang nabigay ng Denso laban sa Hitachi. Ngunit dahil kay Osanay ay nabdahan-dahan nga nitong habulin ang mataas na kalamangan ng Denso. Halos lahat ng mga drop balls nito ay short points para sa Hitachi dahil nga rito ay sinubukang ipinasok si Gia Murado. Dito nga ay nagbigay kaagad ng impact si Murado para sa koponan. Isang service ace nga kaagad ang binigay ni Gia na naging simula para pahirapan ang Rivale. Mas naging palaban nga ang Denso ay ribis sa pangunguna ni Gia Murado at pinagana nito ang kanyang mga middles at si Miname at Rosa Maria para sa kanyang koponan. Maganda nga naging connection ni Gia sa kanyang spikers kaya't nakuha nila ang panalo sa ikalawang set. Si Gia na nga ang naging starter sa team sa ikatlong set kung saan ay gamit ito si Rosa Maria at pinaikot-ikot nito ang kanyang mga set kaya't hirap na hilap ang Hitachi na mahabol ang kalamangan ng Denso. Nakuha na nga ng Denso ang momentum at medyo nalimitahan ang atake ng Rivale kaya't hindi na uminit ang spikers nito. Nagbigay pa rito si Gia Murado ng kanyang 1-2 play attack na ikinagulit ng kalaban. Although naging banta nga rin ang imports ng Hitachi ngunit hindi nga ito naging sapat para matalo ang Eribis. Muling nakuha ng Denso ang ikatlong set sa score na 25-20. Sa ika-4 na set naman ay palitan lamang ng score ang nagaganap. Mas naging maganda nga ang laban dito dahil mas uminit na ang dalawang team. Ngunit hindi nga ito naging dahilan para makuha ng Rivale ang momentum sa Denso Eribis at pinapanatili pa rin ni Gia Murado na maging compose ang kanyang koponan. Sa huli, tinapos ng backset ni Gia kay Rosa Maria ang huling set 25-22. Naging matcha nga si Gia sa depensa ng Hitachi at naging malaking factor nga ito sa kanilang pagkapanalo. Dahil nga sa magagandang play nito kaya't mas nagkaroon ng momentum ang kanyang koponan. Hindi na nga basta-basta ngayon sa laro si Murado at tanging siya lamang nakakagawa nito. Lalong lumalabas nga ang pagiging pusong kampiyon nito lalo na pag kinakailangan nito ng team. Sayon ay unang laro at unang panalo sa second round sa Japan V-League at mukhang tuloy-tuloy na nga ang pagkapanalo nito kung si Gia Murado pa rin ang starter ng koponan. Isa ka ba sa naging proud sa ginawa ni Gia sa Japan sa laban nito kontra Hitachi? Baka may gusto ka pang ikuda dyan, i-comment mo na yan. Huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga video.